This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan.
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare, kami pong inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Raymar at Brother Chari, na pansamantala nyo pong makakasama sa umagang ito para sa paghahayag ng mga salita ng atin pong Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon. Sa mga nakasubaybay sa atin sa FB Live, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita ng Diyos. Diyamang nalalaman natin mga kapatid na ito po ay hindi nawawala ng kabuluhan at ito po ay mapapakinabangan natin sa pagkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa atin mga kapatid. Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan, maging sa 63 barangays na nasasakop ng Bulan mga kapatid, at maging sa lahat ng naaabot ng frequency ng 100.7 New Gen FM. Good morning po sa bawat isa sa atin mga kapatid. Praise God. At binabati natin ng isang mapagpalang umaga, Sister April Santos. Siya po ay nakikinig sa atin ngayon at nanonood sa FB Live. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, maging ang inyong pamilya, saan man po kayo naroon. Nawa ang biyaya ng Diyos ay patuloy pong nanagana or managana sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagpalain din po kayo sa inyong pakikinig at panonood, Sister Laura Gumban, dyan po sa lugar ng Barangay Lahong. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, maging ang Guan family. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong paglalaan ng oras para sa kanyang banal na salita. Maging kay Sister Divine Espela Guyal na nakikinig sa atin at nanonood sa FB Live. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Marilyn Wagas Ayok, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you so much for watching. Maging kay Sister Christine Morata Burabo na nanonood sa atin ngayon sa FB Live. Good morning din po sa bawat isa at sa inyo dyan na patuloy na pinagpapala ng atin pong Panginoon. Brother Felipe Escresa, good morning po. Thank you so much for watching. Maging kay Sister Pili Unasan dyan po sa lugar ng Zone 7. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Maging sa mga kapatiran natin dyan sa Santa Remedios, good morning po sa bawat isa sa atin sa Isiha, sa Soledad, maging sa Guneo family, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Brother Joseph Pahutina Bara, thank you so much for watching at pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Maging sa mga kakabukas pa lang ng kanilang radio, good morning po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sister Christy Disuyo, thank you so much for watching mga kapatid. Praise God. At patuloy nating ipinag-aanyaya mga kapatid, kung kayo po ay napagpapala ng mga salita ng atin pong Panginoon at nais nyo po pong makapakinig ng mga salita ng Diyos, kayo po ay inaanyayahan namin dumalo sa aming pong mga schedule ng pagtitipon at pagsamba mga kapatid. Kung kayo po ay malapit sa lugar ng Barangay Iquirino, ang ating pong panambahan dyan ay matatagpuan po sa may paakit na kalsada ng boundary ng Barangay Iquirino at Barangay Pulot mga kapatid, at ang gawain dyan ay ginaganap po tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 8 ng umaga. Kung kayo rin po ay malapit dito sa lugar ng Magsaysay, mayroon po tayong panambahan mga kapatid. Paglampas lamang po ng tulay, makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church, at ang gawain dyan ay ginaganap tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 7 ng umaga. At kung kayo naman po mga kapatid ay malapit dito po sa bayan ng Bulan, mayroon po tayong panambahan dyan po sa lugar ng Santa Remedios sa may tapat lamang po ng Bulan Gymnasium, at yan po ay ginaganap tuwing araw ng Linggo at nagsisimula ng alas 7 ng umaga. So kung kayo po ay napagpapala mga kapatid ng mga salita po ng ating pong Panginoon, malaya po kayong dumalo sa ating pong mga pagtitipon mga kapatid. Praise God. Sister Elena Morata Burabo, good morning po. Thank you so much for watching dyan po sa lugar ng Bagong Silang. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Andy Orozco, thank you so much for watching. Sister Yoli Albao, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sister Monet Tumarong, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging din po kay Sister Angelita Liguro dyan po sa lugar ng Lipa, Batangas, watching from UPC Lipa.
Batangas. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Maging sa mga kapatiran na naabot ng programang ito, thank you so much for watching at maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating pong programa. Amen. Praise the Lord. At ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa ay araw-araw nyo pong napapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, mga kapatid. At araw-araw po yan at naway patuloy natin itong subaybayan, mga kapatid, para sa ikalalago ng ating pong mga espiritual na buhay. At kung nais nyo pong magkaroon ng free home Bible study sa inyo pong mga tahanan, malaya lamang po kayong mag-text or di kayo tumawag sa CP number 0951-9320038. 0951-9320038. Amen. Praise God. So tayo po ay tuloy-tuloy na sa atin pong programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, sa atin pong pagpapasimula, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon upang hingin ang kanyang patnubay at gabay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa Diyos, mga kapatid, para sa ating pagpapasimula ng paghahayag ng salita ng Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain po kayo tayo po, mga kapatid, ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin na lahat ng gumising, Panginoon, na mayroong kabigatan, iyo pong katagpuin sa pamamagitan ng programang ito, at ang mga salita mo nawa ay maging paalala sa bawat isa sa amin na kailangan naming maglingkod, Panginoon, sa iyo upang makamit namin, Panginoon, ang mga pangako mo sa aming pong mga buhay. Hipuin mo po ang puso ng bawat isang tagapakinig ngayon, anumang prinsipyong makatao na mayroon kami, iyo pong hawiin sa umagang ito, at naway yakapin ng bawat isang makapakinig ng mga salita mo ang prinsipyo na nagmumula sa iyo, Panginoon. Inaangkin po namin ang katagumpayan ng programang ito mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos, maging ang mga lingkod mo na gamitin mo po mightily, Panginoon, para sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Good morning po, Sister Yoli Alba, watching from Pasacao. Amen. Maging kay Brother Joseph Barra, watching from Iriga City, Kamsur. Thank you so much for watching. At Sister Besonia Annalyn. Praise God. So sa atin pong pagpapasimula, mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga Biblia o mga banal na kasulatan, malaya po kayong sumabay sa atin pong mga talatang babasahin. At ang ating pong text verse ay magsisimula po dito sa aklat ng Psalms chapter 119 verse 48 to 50. This topic, mga kapatid, ay very common na sa buhay ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Maaaring sabihin natin na ito ay kumbaga madalas na nating mapakinggan, mga kapatid. Pero ang mga salita ng Diyos, ito po ay hindi naluluma, mga kapatid. Dahil ang ating mga sarili, ito minsan ay may tendency na nakakalimot, mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos ay laging sariwa sa buhay ng bawat isa sa atin para tayo ay paalalahanan, mga kapatid, na ang buhay dito sa mundo ay punong-puno ng mga hindi natin inaasahan, mga kapatid. At sa mga bagay na yon, mayroon itong epekto sa atin. Pwedeng magdulot ng kaligayahan o pwedeng magdulot ng kawalan ng pag-asa, mga kapatid. Praise God. So Psalms chapter 119 verse 48 to 50. Ganito po, mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos na aking inibig, at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. Iyong alalahanin ang salita sa iyo, na do'y iyong pinaasa ako. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. Amen. So, sabi ng Biblia, mga kapatid, basahin ulit natin sa Psalms 119 verse 48 to 50, mga kapatid, kasi hindi naayos, mga kapatid. Amen. So, Psalms 119 verse 48 to 50, ganito pong sinasabi ng Biblia. Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos na aking inibig,
at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na dooy iyong pinaasa ako. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. Amen. Akin namang tataas ang aking mga kamay, sabi ni David, mga kapatid, sa iyong mga utos na aking iniibig. So yung pagtaas ng kamay, mga kapatid, sa Panginoon, it is a symbol of surrender and obedience to the instruction of God, mga kapatid. Kaya sabi ni David, akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos. Ibig sabihin, kinikilala mo ang authority ng salita ng Panginoon sa iyong buhay, mga kapatid, na aking inibig, at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. In verse 49, iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na dooy pinaasa ako. In verse 50, sabi dito, ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid, at ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay may pinamagatang the best hope, mga kapatid. Ang pinakamainam or ang the best na pag-asa na pwede nating matanggap, mga kapatid, or masumpungan dito po sa mundo, mga kapatid. So, maraming mga bagay at sitwasyon sa mundo ang nagdudulot sa tao na magkaroon ng pag-aalinlangan sa buhay, mga kapatid, at nagresulta ito ng kawalan ng pag-asa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. And even sa atin, mga kapatid, na mga naglilingkod sa Panginoon, sa mga mananampalataya, hindi tayo exempted sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng kawalan ng pag-asa. There are times, mga kapatid, na nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, at marami ding mga beses sa ating buhay, mga kapatid, na kumbaga tayo ay nagkaroon din ng pagdududa, mga kapatid. Amen. Dulot ng mga bagay na kumbaga mayroong discomfort sa atin. Amen. Kasi may mga nagsasabi na ang mga Kristiyano anya hindi na nagsasuffer, kumbaga wala ng problema. Hindi, mga kapatid. Lahat tayo ay subject sa problema. Why? Because we are living in the same world, mga kapatid. Kung ano ang nangyayari sa mga hindi mananampalataya, nangyayari din po ito sa mga mananampalataya, mga kapatid. That's why ang Biblia ay nagpapaalala sa atin, mga kapatid, lalong-lalo na sa mga mananampalataya, na kung mayroon mang dapat tayong kumbaga pagbulayan sa buhay na ito ay ang mga salita ng atin pong Panginoon at ang mga pangako ng Diyos, mga kapatid. In verse 49 ng ating binasa sa Book of Psalms chapter 119 or 119, mga kapatid, kumbaga ang pinapanghawakan dito ni David in verse 49 ay ang mga salita na ipinangako sa kanya ng Diyos. Sabi dito, iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na dooy iyong pinaasa ako. Kumbaga, sa mga mananampalataya, wala silang ibang inaasahan sa buhay na ito, mga kapatid, kundi ang pangako ng atin pong Panginoon. While to those who are unbelievers, mga kapatid, kumbaga, mas nature sa mga hindi mananampalataya na mangako or umasa sa pangako ng tao, mga kapatid. Pero ngayong umaga, nais nating dalhin ang mensahe, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, sa mga hindi mananampalataya, na kung mayroon man tayong dapat paglaanan ng pag-asa, mga kapatid, dito sa mundo, ito po ay ang pangako ng Diyos. Kung gumising tayo ngayong umaga na tayo ay mayroong mga problema at mga pagsubok, natulog tayo na may mga problema at pagsubok, at pagising natin mayroon pa ring problema at mga pagsubok, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. At kung mayroon mang magbibigay sa atin ng higit na pag-asa,
walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Kaya ang purpose ng pangangaral na ito, mga kapatid, is hindi para magpakilala ng religion sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kasi wala namang magagawa ang relihiyon, mga kapatid, kung hindi naman tayo ilalapit sa ating Panginoon. Amen. Walang magagawa ang relihiyon, mga kapatid, kung tuturuan lang tayong ipagmalaki ang relihiyon na mayroon tayo. Sa ating buhay, mga kapatid, dapat nating maunawaan na ang pag-asa natin ay ang tanging pag-asa natin dito sa mundo ay ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ni David sa kanyang mga pinagdadaanan na mga pagsubok, sa kanyang affliction, mga kapatid, in verse 50 ng Psalms 119 verse 50, sabi dito, ito'y aking kaaliwan, mga kapatid. Ang mga salita ng Diyos ay nagsisilbing kaaliwan kay David sa kanyang pagkapighati, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. Mga kapatid, sa paanong paraan? Minsan sa buhay natin, parang, kumbaga, tayo ay, ang feeling natin, mga kapatid, ay parang wala na tayong nagagawa. Pero si David, ang naging motivation niya para magpatuloy, mga kapatid, ay ang mga salita ng atin pong Panginoon. Tinuring niya itong kaaliwan sa kanyang sarili, and then tinuring niya ito na buhay na salita, mga kapatid, na nagpapalakas sa kanya. At ganun din sana ang maging dating sa atin ng pangangaral na ito, mga kapatid, that in the times na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, gawin nating kaaliwan ang mga salita ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Gawin nating, kumbaga, kaaliwan ang mga pangako ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kung dito sa mundo, mga kapatid, maraming tao ang nangangako sa atin, and then hindi naman natupad, mga kapatid. Bakit hindi natin ilagak ang ating pagtitiwala sa atin pong Panginoon? Amen. So maraming bagay dito sa mundo ang pwedeng magdulot sa atin ng kawalan ng pag-asa. Maaring karamdaman, kagipitan, mga pagsubok na sunod-sunod na dumarating, mga kapatid. Pero the Word of God is encouraging us, mga kapatid, na tayo ay lumapit sa atin pong Panginoon. Amen. So maaring tayo ay gumising na mayroong karamdaman, at maaring sa isip mo ay tinaningan ka na ng doktor, mga kapatid. Sabihin hindi ka na aabuti ng Pasko, hindi ka na aabuti ng 1 year, mga kapatid. Lagi nating tandaan na kung dito sa mundo mayroong limitasyon ang pag-asa na ibinibigay, mga kapatid, sa Panginoon ito po ay unlimited. That's why mayroong pangangaral ng salita ng Diyos, hindi para i-condemn ang mga tao na nasa hopelessness, mga kapatid, kundi para bigyan ng pag-asa na sa buhay na ito, mga kapatid, ito po ay magiging makabuluhan kung tayo ay maglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen. Behind those sufferings and discomfort that we encounter, mga kapatid, ang Diyos ay palaging may dahilan bakit niya ipinahihintulot ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng discomfort sa buhay. Amen. Minsan ang mga pagsubok at ang mga problema na ating pinagdadaanan ay nagsasabi sa atin kung ano ba ang status ng relasyon natin sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. So in Romans chapter 8 verse 28, ganito po ang sinasabi ng Biblia. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatubid bagay niyang mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Amen. And we know that all things work together for good to them that love God, mga kapatid. Amen. So yung mga pagsubok, mga problema na ating pinagdadaanan, ito po ay nagdi-determine ng status ng relasyon natin sa ating Panginoon. Ang pagpapala, mga kapatid, hindi lang po sa pagpapala madidetermine yung status natin sa harapan ng ating Panginoon. Kasi minsan, sa mundo, mga kapatid, ang definition nila ng kumbaga maayos na relasyon sa Panginoon is kapag marami kang nakakamtan na pagpapala. Hindi, mga kapatid.
even trials and even the sufferings that we encounter, mga kapatid, is also kumbaga magdidetermine din ng ating estado sa harapan ng ating pong Panginoon. Estado ng relasyon natin sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. And we know that all things work together for good to them that love God. Amen. Kung alam natin na tayo ay sumusunod sa Diyos, mga kapatid, ang mga hindi komportabling bagay na nararanasan natin ay nangyayari para sa ikabubuti natin. This is the blessing behind the suffering, mga kapatid. Ang lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti. Ito man ay mabuti, mga kapatid, na nangyayari sa atin, mayroon man tayong pagpapala o wala, lahat yan ay nagaganap para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Take note, may kasunod pa yun, mga kapatid, kasi ang iba pinuputol na, or madalas sa atin pinuputol na natin yung verse na yon, mga kapatid. Kumbaga hanggang doon lang tayo sa gumagawa ng ang mga lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti. Parang pinuputol na natin doon, hindi na natin sinusunod yung karugtong. May karugtong yon, mga kapatid. Sabi doon, gumagawa ng para sa ating ikabubuti, mga kapatid, sa mga umiibig sa Diyos. Amen. That's why this verse, mga kapatid, ay para doon sa mga mananampalataya na dumaranas ng mga pagsubok, mga kapatid. Sulat ito ni Pablo sa iglesia ng Roma, mga kapatid. Kung alam natin na tayo ay sumusunod sa Diyos, ang mga hindi komportabling bagay na nararanasan natin ay nangyayari para sa ikabubuti natin. Sa mga umiibig sa Diyos, mga kapatid, ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan, maaaring magtataka tayo, naglilingkod naman ako sa Panginoon, matagal na akong naglilingkod sa Diyos, bakit puro pa rin suffering ang aking pinagdadaanan? It is because, mga kapatid, ang mga bagay na nararanasan natin ay gumagawa para sa ikabubuti natin, mga kapatid. Anong sinasabi ng Psalms chapter 34 verse 19? Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Amen. Marami ang kadalamhatian ng matuwid. Biblical pala yan, mga kapatid. Kaya wag tayong magtaka kung tayo ay sumusunod sa Panginoon at marami tayong mga sufferings, mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia, ang matuwid ay mayroong kadalamhatian, or madami ang kadalamhatian ng matuwid. Pero inililigtas ng Panginoon sa lahat. Dito makita natin, mga kapatid, ang kumbaga sufficient grace ng ating Panginoon. Amen. Kasi maraming manifestation ang grace ng Diyos, mga kapatid. Yung manifold grace na tinatawag. Mayroong grace for salvation, mayroong sufficient grace, mga kapatid, and may tinatawag tayong abundant grace. Amen. So dito makita natin sa verse na ito, sa Psalms chapter 34 verse 19, na nagsasabing marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Dito makita natin yung sufficient grace ng ating Panginoon. Kagaya ni Apostol Pablo, nung siya ay dumanas ng mga pagsubok, mga kapatid, 3 beses siyang nanalangin sa ating Panginoon. Sabi niya, sabi doon, mga kapatid, siya ay nagkaroon ng tinik sa laman. And then he prayed to God na alisin yon, mga kapatid. Pero ang naging sagot ng Diyos, my grace is sufficient for you. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, hindi natin na-appreciate ang goodness ng ating Panginoon. It is because, kumbaga, ang tingin natin sa mga nangyayari sa atin ay parang, kumbaga, sumpa. May mga tao na ang tingin, mga kapatid, sa paglilingkod ay para bang sumpa sa kanila. Kaya may mga nagsasabi na, dati anya, nung wala pa ako sa paglilingkod sa Panginoon, wala naman akong problema. Dati anya, mula anya nang mabautismuhan ako sa inyo, kumbaga, dumanas na ako ng matinding mga pagsubok. Grabe na anya yung mga problema sa akin na para bang anya, kumbaga, kung ikukumpara noon sa ngayon, parang mas malala yung ngayon. Mga kapatid, hindi natin naiintindihan. Sabi ng Bible, all things work together for good. Maaring
inaalis lang tayo ng Diyos sa comfort zone natin, mga kapatid. Kasi yung mga lumang buhay natin noon, yun yung mga naging comfort zone natin. Therefore, kapag tayo ay inalis ng Diyos, mga kapatid, doon sa bagay na komportable tayong gawin dati, mga kapatid, of course, mag-a-adjust tayo. And then sa pag-a-adjust, mga kapatid, hindi po ito madali. Amen. Ito po ay process ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya sa buhay ng mga matutuwid at nagsusumikap na maglingkod sa ating Panginoon, maraming kadalamhatian, pero inililigtas ng Panginoon sa lahat. Kagaya ni Apostol Pablo, 3 beses siyang nag-pray sa Panginoon. Sabi niya na kung pwede, alisin yung tinik. Yun po ay hindi naman nilinaw kung yun ay karamdaman, mga kapatid, or literal na tinik sa laman, mga kapatid. So, maraming interpretation pagdating sa bagay na yon. Pero isang bagay, mga kapatid, ang kumbaga isinisignify ng tinik na yon, mga kapatid. Pwedeng sumisimbolo yun sa pagsubok. And then si Apostle Paul ay pinalangin yun sa Diyos na alisin yun sa kanya. Pero ang naging sagot ng Diyos, mga kapatid, is my grace is sufficient for you. Minsan may mga pagsubok sa buhay natin na inaalaw ng Diyos at hindi naman inaalis ng Diyos, pero nasusurvive natin. Yun yung sufficient grace, mga kapatid. Halimbawa, mayroon kang kawalan, pero nasusurvive mo, mga kapatid. Sa araw na ito, anya, wala kang, kumbaga, wala tayong sasaingin. Sabi na, kumbaga, sa senaryo, mga kapatid, halimbawa, sa araw na ito, wala tayong sasaingin. Namumroblema tayo kung ano yung ating kakainin sa araw na ito, mga kapatid. Pero magtataka ka kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, bakit mo na-survive ang araw na yon? It is not because of our might, mga kapatid. Hindi dahil sa ating sarili, kundi it is because of the sufficient grace of God. Ang sufficient grace ng Diyos hindi naman sumusobra, hindi naman nagkukulang. Ito po ay sapat, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Hindi niya sinabing sobra, hindi niya sinabing kulang, kundi sapat, mga kapatid. Kaya sa buhay natin, yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan, magpasalamat tayo, mga kapatid, kung sa bawat araw nasusurvive natin ito. It is because of the sufficient grace ng atin pong Panginoon. Ang sapat na biyaya ng Diyos para sa atin. Bakit hindi niya inaalaw na magsobra, mga kapatid? Baka nakikita ng Diyos na kung pasobrahan man niya ang pagpapala, hindi natin ma-manage, maging dahilan ng pag-alis natin sa Panginoon. Kung magkulang man, mga kapatid, baaring isipin natin na baka ito ay, kumbaga, hindi naman totoo na ang Diyos ay nagpapala. Amen. Pero ang Diyos ay, sa sufficient grace ng Panginoon, ito po ay palaging sapat sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. So, yun yung unang bagay, mga kapatid. Sa mga mananampalataya, ito po ay, kumbaga, pagpapala ng Panginoon. Amen. All things work together for good. Tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay magpatuloy behind those sufferings. Kasi sabi ng Bible, ang sakit ay ibinigay sa mga anak ng tao, hindi para pahirapan, kundi ito ay para pagsanayan, mga kapatid. Pagsanayan ang mga trials. Now, sa second point, mga kapatid, on the other hand, kung yun ay para sa mga mananampalataya ng mga pagsubok, ano naman yung para sa mga hindi mananampalataya? Sabi ng Jeremiah, chapter 30, verse 11, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon, upang iligtas kita. Sapagkat gagawa ako ng lubos na kawakasan sa lahat na bansa na aking pinapangalatan sa iyo. Ngunit hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo, kundi sasawayin kita ng kahatulan at walang pagsalang hindi kita iiwan na walang parusa. Amen. Sapagkat sumasa iyo, sabi ng Panginoon, upang iligtas ka. Sapagkat gagawa ako ng lubos na kawakasan sa lahat ng bansa na aking pinangangalatan sa iyo. Ngunit, hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo, kundi sasawayin kita ng kahatulan, sabi ng Panginoon, at walang pagsalang hindi kita iiwan na walang parusa, mga kapatid. So,
para sa mga hindi mananampalataya, ito yung purpose bakit mayroon tayong pagsubok, mga kapatid, na pinagdadaanan. Ito po ay maaaring disiplina ng Panginoon sa atin dahil sa ating mga pagsaway. Huwag nating i-take, mga kapatid, na kumbaga ito ay pagmamalupit ng atin pong Panginoon. Ito po ay disiplina ng Diyos sa atin o paraan ng Diyos sa atin para tayo ay tawagin ng Panginoon at kumbaga maibalik sa original design or original purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ba yung purpose ng Panginoon sa atin? Maglingkod sa Kanya, mga kapatid. Kaya sabi dito, mga kapatid, sapagkat ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon, upang iligtas ka. Pero iba yung paraan ng pagliligtas ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya sa kung hindi tayo naglilingkod sa ating Panginoon, alam natin yan sa ating sarili, yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan, yung mga problema na ating pinagdadaanan at mga rimalaso na ating pong pinagdadaanan, yan po ay paraan ng Diyos upang tayo ay iligtas. Bakit? Maaring yan na ang kaparaanan ng Diyos para tayo ay maglingkod sa atin pong Panginoon. Sabi ng Panginoon, sapagkat gagawa ako ng lubos na kawakasan sa lahat ng bansa na aking pinangalatan sa iyo. Ngunit, hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo. Kumbaga, ito ay pagpalo ng Panginoon. Minsan, sa mga kagaya ng isang magulang, mga kapatid, kapag dinidisiplina ang anak, hindi naman ibig sabihin na pinapalo niya ang anak ay papatayin niya na ang anak niya. Kumbaga, yun ay paraan ng pagdidisiplina, mga kapatid. Kagaya din ng sinabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng kawakasan sa lahat ng bansa na pinangalatan sa iyo. Ngunit hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo. Kumbaga, tapik lang, mga kapatid. Kundi, sasawayin kita ng kahatulan. So, mayroong pagsaway, and then, sabi dito, walang pagsalang, hindi kita iiwan na walang parusa, mga kapatid. So, the purpose of those suffering for those unbelievers, mga kapatid, yan po ay paraan ng pagdidisiplina ng Diyos. Kaya kung tayo man ay mayroong mga pagsubok at hindi tayo naglilingkod sa ating Panginoon, wag na tayong makipagmatigasan sa Panginoon, mga kapatid. Maglingkod na tayo sa atin pong Panginoon. Bakit? Dahil yung mga problema na ating pinagdadaanan, paraan niya ng Diyos para maipakita niya na tayo ay Kanyang iniibig, mga kapatid. Huwag nating kumbaga baliktarin yung sitwasyon na sasabihin, kung iniibig tayo ng Diyos, bakit niya pinapahintulot na mangyari sa akin ang bagay na ito? Unang-una, mga kapatid, parang tayo din ang may kasalanan bakit nangyayari sa atin ang bagay na yan. Bakit? Sabi ng Bible, ano man ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Halimbawa, nung malakas ka pa, balik-balik ka sa bisyo, mga kapatid, ayaw mo tanggapin ang salita ng Diyos, ayaw mong tagapin ang prinsipyo ng ating Panginoon, kundi binabaluktot mo ito ng prinsipyong makatao. Ngayong nakaratay ka sa banig ng karamdaman, hindi mo naman yan pwedeng isisi sa Panginoon, mga kapatid. Bakit? Tayo ay mayroong accountability sa mga bagay na atin pong ginawa. Nung tayo ay malakas pa, kumbaga balik-balik tayo sa bisyo, mga kapatid, anong naging resulta sa atin? Nagkaroon tayo ng karamdaman, mga kapatid. Hindi naman natin pwedeng isisi yan sa Diyos, kundi yan po ay paraan ng Diyos para sabihin sa atin na ang lahat ng bagay mayroon tayong accountability, mga kapatid, sa lahat ng ito. Romans chapter 8 verse 22, ganito pong sinasabi ng Biblia, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Amen. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. So hindi lang po mga hindi naglilingkod sa Diyos ang nakakaranas ng mga pagsubok. Even those believers and the followers of Christ, mga kapatid, lahat po ay dumaranas ng pagsubok. Sabi ni Apostol Pablo, nalalaman natin na ang buong nilalang, hindi sinabing ang ilang mga nilalang, kundi lahat, buo, mga kapatid, buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan, mga kapatid. So sa buhay natin, may mga definition ang Diyos ng kahirapan na ibinigay sa atin. Kaya it is not about blessings materially, mga kapatid, na masabi natin ang tao ay walang problema. Sa katunayan,
sabi ng iilan mga kapatid, ang mas maraming problema yung mga taong maraming material na bagay, mga kapatid, kasi pinoproblema nila na dapat ma-maintain ang material na bagay na yon, mga kapatid. Praise God. So, lahat ng nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may buong kahirapan, mga kapatid. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na ang mga bagay o mga hindi mabuting bagay na nangyayari sa atin dito sa mundo ay maaaring magdulot sa atin ng mga kawalan ng pag-asa. Kaya ang purpose ng pangangaral na ito, mga kapatid, ay tulungan tayong lahat na lumapit sa atin pong Panginoon. Amen. Ilapit tayo sa Diyos, na kung tayo man ay mayroong mga pinagdadaanan, unahin nating lapitan ang atin pong Panginoon. Huwag nating gawing last option ang Diyos, mga kapatid. Ang paglapit sa Diyos, ang pinakamainam na desisyon na maaaring gawin ng tao, at ito ay hindi nasasayang, mga kapatid. Basahin natin Matthew 11 verse 28. Ganito pong sinasabi ng Biblia. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin, mga kapatid. Sa buhay na ito po ay battle, mga kapatid. Maraming definition ang buhay. May nagsasabi na ang buhay ay parang isang kumbaga parang isang journey, mga kapatid, wherein sa paglalakbay mo, marami kang may encounter. Minsan paraiso, minsan kumbaga mga nasa wilderness, at minsan naman nasa mga pagsubok, pakikibaka, mga kapatid. Pero despite of those kumbaga sa mga pagsubok at sa mga kabigatan, sa mga kapaguran na atin pong pinagdadaanan, ang encouragement ng Diyos, tayo ay lumapit sa Kanya. Ang paglapit sa Panginoon, ito pong pinakamainam na desisyon, mga kapatid, at hindi po ito nasasayang. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi naman dapat ito pinanghihinayangan. Bakit? Higit sa lahat, mapapakinabangan natin ito sa pagkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Dito sa mundo, maraming pwede kang lapitang tao, mga kapatid, pero hindi lahat ng mga ito kayang i-meet ang lahat ng ating pangangailangan. Kung minsan, nagiging utang na loob pa ito, mga kapatid. At kapag hindi mo ito nabayaran, isusumbat ito sa iyo. Pero ang Diyos, kailanman hindi nanunumbat, mga kapatid. Palaging bukas ang kamay ng Panginoon na tanggapin ang sinumang taong lumalapit sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kung dito sa mundo, yung mga naitulong ng tao, pwedeng isumbat sa iyo. Pwede kang, kumbaga, hawakan sa liig, mga kapatid. Kasi wala kang magawa, utang na loob mo yon. Pero sa Diyos, mga kapatid, kung tayo ay lalapit, ang Diyos ay hindi manunumbat. Pero hindi naman ibig sabihin na after natin makuha ang mga pagpapala na nagmumula sa Panginoon, aalis na tayo. Kinakailangan magpatuloy tayo, mga kapatid. Dahil ang pagpapala dito sa mundo ng mga material, hindi po ito magdidetermine ng ating mga kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ephesians chapter 1 verse 11, ganito po sinasabi ng Biblia. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana, na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasyang niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Upang tayo'y maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. Amen. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana, na itinalaga niya tayo ng una, o itinalaga niya tayo ng una pa, ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay, ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Upang tayo'y maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian, tayo'y nagsiasa ng una kay Kristo. Mayroong bagay na itinalaga ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na ayon sa Kanyang sariling pagpapasya, mga kapatid. Kaya sa buhay natin, although marami tayong pagpapasya, mga kapatid, pero kung yan ay hindi naman sa kalooban ng Diyos, wala tayong magagawa, mga kapatid, kapag Diyos ang gumawa ng divine intervention para tayo ay alisin sa mga bagay na personal nating pagpapasya, mga kapatid. Kaya minsan pinapahintulot ng Diyos ang mga pagsubok at mga problema bilang paraan niya, mga kapatid, upang tayo ay lumapit sa Kanya at mailagay niya tayo sa isang bagay na itinalaga niya sa bawat isa sa atin. At kapag tayo ay nailagay ng Diyos, mga kapatid,
sa bagay na itinalaga niya sa bawat isa atin, no, sa kanyang purpose, mga kapatid. Sabi ng verse 12 in Ephesians chapter 1, upang tayo'y maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Tayong nagsisiasa ng una kay Kristo, mga kapatid. So, yun yung naging purpose, mga kapatid, ng buhay or yung mga pagsubok na atin pong pinagdadaanan. Proverbs 19 verse 21, ganito pong sinasabi ng Biblia. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. There are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Kahit gaano pa natin kagaling, mga kapatid, kung yang galing natin ay hindi naman kalooban ng ating Panginoon, it is still, mga kapatid, the counsel of the Lord that shall stand. Amen. Ang purpose pa rin ng Diyos ang mananaig, mga kapatid. Last verse na ating babasahin, Romans chapter 8 verse 18. Ganito pong sinasabi ng Biblia. Romans chapter 8 verse 18, mga kapatid. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat na maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. For I reckon that the suffering in this world shall not be worthy, or is not worthy to be compared, mga kapatid, to the glory that shall be revealed in us, mga kapatid. Kaya magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. At sa mga hindi mananampalataya, may mabuting bagay na plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kung tayo po ay maglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen. Kung tayo ay mayroong mga pagsubok, lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid, dahil ang Diyos, ito po ang pinaka may akda ng atin pong mga buhay, mga kapatid. Praise God. So sa pagkakataong ito, sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon para hingin ang kanyang patnubay at gabay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa Diyos, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon, na nagbigay ng kalakasan at paalala sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin namin na patuloy patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isa na lumapit sa iyo, Panginoon, at bigyan mo ng kalakasan, bigyan mo ng lakas ng loob na magpatuloy at lumapit sa iyo, Panginoon, ng mayroong pagpapakumbaba at mayroong spirit of subjection, Panginoon, sa submission, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoong Jesus. Dalangin namin na pagalingin mo po ang lahat ng may karamdaman, lahat ng mayroong mga suliranin, Panginoon, iyo pong katagpuin at ikaw ang Diyos na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' name. Amen and Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong pagsubaybay sa umagang ito. At pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon. Mayroon po tayong announcement, mga kapatid. Mamaya pong 5 p.m. mayroon po tayong gawain kay na Brother Adam Murata. Mayroon po tayong Bible study, mga kapatid. At kung kayo po ay napagpapala ng atin po Panginoon, mayroon po tayong Bible study sa mga kapatiran. Mayroon po tayong Bible study sa tahanan ni na Brother Adam Murata, dyan po sa lugar ng Barangay Bonifacio, mga kapatid. Praise God. So, muli, yan lamang po, mga kapatid, ang atin pong napag-aralan ngayong umaga. At nawa kayo po ay napagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. So hindi ko na po maisa-isa, mga kapatid, ang mga nanood sa atin sa FB Live, pero alam ko na ang Diyos ay kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Muli, sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari, kami pong inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Raymar at Brother Chari para sa Bible reading, maging sa technical side. Nagpapasalamat tayo kay Brother Box. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay magsama-sama sa mga susunod pang pag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoon. Tandaan po natin, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all.